50 Lifetime Achievement Awardee, Mr. Joseph Eram Estrada. I was asked to deliver the acceptance speech for my father, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, former Secretary Leonard Avalos, Secretary Gina Pangandaman, MMDA Chairman Don Artes, Mayor Abby Binay, Chairperson Lana Soto, MTRCB, all ex-co-members, artista, at kasama natin sa Pelikula Pilipino, magandang gabi sa lahat. Sa ngalan po ng aking pamilya at ng buong industriya ng Pelikula Pilipino, lubos ako nagpapasalamat sa karangalan ito mula sa Metro Manila Film Festival at sa pagkakataon ito kung kailan pinagdiriwang natin ang Golden Year Anniversary ng MMFF. Nararapat lamang na pangunahan ito ng lungsod ng Manila kung saan nagsimula ang lahat. 50 years ago, on this very stage, I was honored to receive the Best Actor Award at the first Metro Manila Film Festival for my role in the film Dilingin Mo ng Hamog, Ang Luhaw na Lupa. That film won a total of 6 awards, including the Best Picture Award. Hindi ko po inaasahan na muli ako makakatanggap ng pagkilala sa parehong kablado matapos ang 5 dekada. In establishing the Metro Manila Film Festival in 1974, I sought the assistance of Guillermo de Vega, who was then the chairman of the Board of Censors for Motion Pictures, now known as the MTRCB. At that time, the film industry was struggling due to the influx of Hollywood movies, increasing commercialization, and a decline in artistic quality. In the early 60s, out of about 20 theaters in Metro Manila, only a small percentage showcased local films. Ang MMFF ang tanging paraan noong mga panahon na yun para hindi lamang may tampo ang mga kwentong Pilipino para sa mga Pilipino, kundi para rin magkaroon ng puwang sa merkado mabigyan ng pagkilala ang talento ng ating mga alagad sa sining ng pelikula. The decade from 1975 up to 1985 is often regarded as the golden years of the Metro Manila Film Festival. During this time, several classic films were produced, including Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, by national artist Eddie Romero, Himala by Ishmael Bernal, Brutal by Martin Diaz-Zabaya, Isang Mata by Mike De Leon, and Ina Ka Ng Anak Mo by Nino Broca, who is also a national artist among many others. And throughout that decade, the sole beneficiary of the Metro Manila Film Festival proceeds was the Movie Workers Welfare Foundation, or MOWEL Fund, which I founded to provide assistance to movie workers during times of sickness, disability, accidents, and death. Madaming pinagdaanan ang MMFF, maraming kontrobersya ang pumalot sa taon ng pista ng pelikulang Pilipino. Sa pagtungtong sa ika-50 taon ng MMFF, patunay ito ng walang sawang suporta ng ating mga manunod at masulit at magpupunyagi ng mga nasa harap at likod ng kamera. Sa lahat ng mga upo sa paggawa ng pelikulang Pilipino, producer, direktor, aktor, manunulat at manggagawa, para na rin sa ating mga manunood ang pagkilala ito ay para sa inyo. Sa mga kasamang ko na tumulong na mabuo at patuloy nagtataguyod ng MMFF, maraming salamat sa inyo. Ang pagkilala nito ay hindi lamang isang pagkilala sa nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng sining ng pelikula. The passion, creativity, and dedication of our filmmakers, actors, and industry workers
have always been the backbone of the Philippine film industry. And I am optimistic that through continued collaboration, innovation, and investment, we can reignite the flame of Philippine cinema. By doing so, we can revive the golden years and create a new era of cinematic excellence for future generations to enjoy. Muli, maraming salamat sa panahon nito. Patuloy natin mahalin, tangkilikin, at itaguyod ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang Metro Manila Film Festival, mabuhay ang pelikulang Pilipino, mabuhay ang ating bansa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo.